What's up mga kaguro at mga mag-aral? Ako muli ang inyong online teacher, Sir Franco, para sa panibagong aralin para sa General Science Quarter 2. Alam natin na may iba't ibang mga chemical sa bahay, sa paaralan at sa paligid natin. Ngayon, tatalakayin natin kung paano natin sila dapat i-handle, i-store, at itapon ng ligtas, lalo na yung may mga panganib at may mga alituntuning dapat sundin. Ang topic natin for week number 7 ay proper handling, storage, and disposal of chemicals. Today, we will learn how to stay safe around household and school chemicals by recognizing best practices for handling, storage, and disposal. You will also create a visual diagram to illustrate the life cycle of a product such as bleach or paint from use to disposal. Sa pagsapit ng pagtatapos ng aralin, gusto kong maunawaan ninyo hindi lang kung ano ang mga chemicals, kundi ano ang simbolo nila, ano ang panganib nila, at paano rin sila napangalagaan ayon sa batas at sa paaralan. Have you ever seen a warning symbol on a cleaning product or chemical container? Karaniwan nating nakikita yung mga hazard symbols pero hindi natin alam lahat kung anong ibig sabihin. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng mga ito? Ngayon, malalaman natin para hindi tayo mapahamak. Let's have a think, pair, share activity. Here, the students will list at least 3 products and then discuss with a partner about their observations about these chemical products in household, school, or industry using this table. Example of products are bleach, alcohol, insect repellent, paint thinner, empty paint can, acetone, vinegar, detergents, printer ink, and laboratory chemicals, for example, hydrochloric acid or iodine. Susulat sa first column ang chemical or product na observe. Sa pangalawang column naman kung saan sila matatagpuan. Sa tingin ninyo, is it toxic, flammable, reactive, infectious, or not? And then, what does the label in each product mean? Is it a hazardous, yes or no? Let's discuss what is the difference between hazardous and non-hazardous chemicals. Hazardous are substances that can cause harm, for example, toxicity, flammability, corrosivity, reactivity. Examples of these are bleach, acids like hydrochloric acid and sulfuric acid, pesticide, and strong bases such as sodium hydroxide. Kapag sinabing hazardous, ibig sabihin delikado ito sa tao at kalikasan. Non-hazardous waste naman, substances with low risk under normal use. For example, vinegar, table salt, water, and food color. Non-hazardous naman kung safe gamitin kapag may wastong pag-iingat. What are examples of hazardous materials? It includes toxic substances as mercury and lead, flammable substances or materials, for example, gasoline and alcohol, corrosive chemicals, for example, sulfuric acid, reactive substances, for example, sodium, which reacts violently with water, and biological hazards, for example, infectious medical waste. Hazardous means dangerous or risky, especially to our health, safety, or the environment. In scientific and legal contexts, such as environmental science, chemistry, or occupational health, hazardous refers to substances, materials, or situations that can cause injury or harm to people. For example nga, mga toxic chemicals or damage to property, for example, flammable liquids, negative effects on the environment, example, corrosive waste or pollutants. Ang EPA sa Amerika ay may specific na definition para sa hazardous waste. According to EPA, hazardous waste includes flammable, corrosive, reactive, or toxic waste. Ito ay yung mga substance na may panganib kapag ginagamit, itinatago, o itinatapon ng mali. EPA means Environmental Protection Agency.
EPA developed this regulatory definition and process that identifies specific substances known to be hazardous and provides objective criteria for including other materials in the regulated hazardous waste universe. This identification process can be very complex, so EPA encourages generators of waste to approach the issue using the series of questions described in this chart. So, meron tayo ditong flowchart, parang katulad ng flowchart na pinresent ko sa ating last lesson. And then, kapag ang sagot ay napunta dito sa unang option, the material is not subject to RCRA sa Title C regulation, it is non-hazardous. Pero kapag dito sa pangalawa, napunta as waste subjected to RCRA subtitle C regulation, so it is classified as hazardous substance. Tingnan ninyo ang mga simbolo sa mga bote ng chemicals. Bawat isa ay nagsasabi ng klase ng panganib. May apoy, lason, iritasyon, at iba pa. So these are common hazard symbols. Common symbols here are flame, which is used for flammable substance, which the typical hazard of this catches fire easily. Corrosion, kung caustic or corrosive. Pagka corrosive naman, it can damage skin and clothing. Pag skull and crossbone, ibig sabihin yan ay toxic. It could cause death if swallowed or inhaled. Pag exclamation mark, ibig sabihin irritant or less severe hazard. Moderate health hazard lang, like skin irritation. And kapag naman environment, that means aquatic toxicity. Ibig sabihin nun, it could cause damage to animal and plant life, especially in aquatic life. What are the risks of improper storage and disposal? Kapag hindi tama ang storage o tinapon lang sa kanal o sa basurahan ng walang pag-ingat, maraming panganib ang pwedeng mangyari. Halimbawa, pwedeng magkaroon ng kontaminasyon sa tubig o lupa. Pwede ring mahirapang huminga ang mga tao kapag naamoy o nalanghap ang mga tumagas na mga chemical. Pwede rin ito magdulot ng fires and explosion. It may cause bioaccumulation of toxins in food chains. Now, what are DOH or DepEd safety protocols and environmental guidelines? Sa Pilipinas, may mga alituntunin ang DOH at DepEd sa school labs na dapat may safety cabinets, dapat may tamang label at hindi basta-basta itatapon ang mga kemikal. Sa DOH, there are guidelines on labeling, disposal, and there are public health campaigns on chemical safety. For school laboratory safety, proper storage of reagents, rules on using chemicals during the classes are given by the teachers. And also, there are local ordinances that may require specific disposal for hazardous waste. Chemical accidents and environmental harm. Hindi fiction ang mga aksidente. May mga tunay na nangyayari gaya ng chemical spills or leakage sa paligid. Kaya mahalaga ang ligtas na paggamit sa mga ito. Halimbawa nito ay ang spill pagka nagkakaroon ng pagkalubog ng mga barko, nagkakaroon ng petroleum spill o kaya naman ay mga chemical factor leaks. Ano mga impacts nito? Pwede tayong magkaroon ng respiratory illness, skin burns, waterborne diseases. And sa environment, malaki rin ang epekto nito like fish kill and soil degradation. Now, what are proper handling practices? Using of PPE such as gloves, goggles, and masks, reading, managing labels and MSDS, handling in well-ventilated spaces or areas. Hindi sapat ang alam lang. Dapat gamit ang proteksyon, tama ang impormasyon sa label, at siguradong may hangin sa lugar. Safe storage practices. Kailangan may maayos na inventaryo ng kemikal sa bahay man o sa paaralan. Siguraduhin hindi magsasama-sama yung mga pwedeng mag-react kung magkakalapit. Keep chemicals in original label containers. Separate incompatible chemicals such as acid or bases, oxidizers, and flammables. Store in cool, dry places. Stay away from direct or sunlight or heat. Proper disposal methods. Sa pagtatapon, huwag basta-basta. Dapat may tramang protocol. Use disposal programs or special waste collection.
neutralize acids or bases before disposal if allowed. May mga lugar para sa expired na medicines, may mga tanggapan para sa special waste. Never pour hazardous chemicals down the sink and dispose chemical medicines safely. Let's have an application activity. Your task is to create an infographic or poster about the life cycle of a household chemical from purchase, use, handling, storage, and disposal. Gamitin ninyo ang mga natutuhan para gumawa ng poster na magagamit sa school o komunidad para ipaalala sa lahat ang responsableng paggamit ng mga kemikal. Let's do also field inspection activity. Para kayong ang mga safety officers. Pupunta kayo sa mga lugar na may mga totoong sitwasyon at magbibigay ng mungkahi para sa magsasatas na paggamit ng mga kemikal. So, punan ang mga column dito sa table na to. Isulat dito ang chemical product, ano ang mga properties, saan makikita, describe kung ano ang lagay ng storage, ano ang dapat gawin para maayos na hawakan o gamitin ang mga product, paano dapat ang tamang pag-dispose sa kanila, at anong pwedeng mga harmful effects nito kung hindi ito maayos na hinandle. Answer these questions to check your understanding before we end our session. Sagutin nyo to para makita natin kung naintindihan ninyo ang mga alituntunin at simbolo sa paggamit ng mga kemikal. Bilang panglalahat ng ating lesson, dapat laging tayong aware at responsable at syempre proactive sa paggamit ng mga kemikal. Hindi lang ito para sa ating sarili, kundi para sa ating kapwa at kalikasan. At dyan na nagtatapos ang ating video lesson discussion. Maraming salamat sa bumuo ng lesson exemplar kung saan ibinase ang outline ng discussion dito sa video na ito. Muli, akong inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.